Good morning po sa ating lahat. As everything turns digital, marami po talaga ang mababago sa mga sistema. Unang-una, yung mga trabaho ng ilang mga manggagawa na dati nag-i-exist, ngayon po ay wala na. Okay, I will give you an example. Natatandaan niyo po dati yung Video City at saka yung ODC sa mga malls. Kung pumupunta po tayo doon para bumili ng mga paborito natin mga albums, mga compact discs o mga cassette tapes, may mag-a-assist po sa atin ng mga sales lady o kaya mga salesman towards doon sa mga hinahanap nating albums. At ang mga albums during that time physical pa. At the same way, ganun din doon sa pagpunta natin sa mga Video City sa Amerika, meron po silang Blockbuster. They will rent a DVD o VHS nung araw, tapos naging DVD, di ba? Then, bago sila makapag-uwi, or should they say, bago nila maiuwi yun, aasikasuhin muna sila ng mga ng mga empleyado roon, di ba? Para maayos yung pagrerenta nila ng mga DVD ito. And then, merong, di ba, please kind rewind, natatandaan niyo po yon. Tapos, para pag isosoli yung mga bala, yung mga tape, ito po ay na-rewind from the start para hindi naman na po hassle dun sa mga nandoon sa store. Especially sa mga Blockbuster na yan, Video City na yan. Meron pang ACA noon eh. If you will just remember it, mga 2000 something, you know. Kaya iba na po ang ways natin ngayon, naging digital na. Ngayon, kung gusto mo makapakinig ng music, pumunta ka na rito sa YouTube, saka sa Spotify, nandito na po yon. Natatandaan niyo po dati, meron tayong mga sing-along, meron tayong mga, yung bumibili pa tayo ng mga video okay machines para makapag-awitan lang. Ngayon, isang click na lang natin sa mga cellphones natin, i-connect natin sa magagandang Bluetooth speakers, makakapag-video okay ka na all night long, bulabog to the max, di ba? Di ba? Kasi digital na nga eh. Yan pong ibig ko sabihin. Ganun din po, dati, meron pa namang konting-konti na lang, pero palugi na po talaga, aminin na natin, ang industriya ng sinihan. Imbis na pumunta ka ng sinihan, mag-Netflix ka na lang o kaya mag-YouTube ka na lang. Dito po sa YouTube, ang gaganda ng mga movies. Maniwala po kayo, ang gaganda. Kasi ang hilig ko po panoorin mga lumang movies. Although I'm a millennial, mas nakasanayan kong panoorin yung mga movies nung wala pa ako sa mundo. Kaya sa akin, hindi hassle yon. Maganda po talaga yon. Mas gusto ko yung mga luma. So, dito na po, minsan nga, nakita ko yung mga DVD dito, panunuorin ko sana, tapos nakita ko, naalala ko, yung player pala namin, inilagay ko doon sa taas, nasa taas pala. Naku, kakalkalin ko pa. Di ba, mamaya manunod daw ako. Hanggang din ako nakapanood, tinamad na po ako. Thankfully, when I open YouTube, nandun pala yung pelikulang hinahanap ko. Ba't ko pa kukunin yung DVD player na yung nakatago na, hindi ba? So, yun pong gusto ko po sabihin sa inyo, may nag-ship po, no? Kung i-compare mo yung buhay natin dati, no? Although masaya yung mga alaalang yon nung araw, no? Pero kung titingnan mo yung convenience, yung ngayon po talaga, makikita mo, naging digital na. At hindi lang po sa mga bagay na yan naging digital, pati po ang cash. Kaya nga po, one day, magiging cashless society ang buong mundo. In the preparation of the lawless one. In the preparation of the coming of the lawless one. You know what I mean? You know who that lawless one is, right? Ito po ang Antikristo. Kaya po ang Antikristo, pag maglalabas na lang po siya sa scene, ang gagawin na lang po niya, magte-take over. Take over na lang po niya kasi may naghanda na po noon. And I believe, talagang dahil nakahula po sa Biblia ang lahat, talagang darating po lahat sa digital. Kasi kung hindi po digital, walang control. Walang control. Nung araw nga, magpadala ka lang ng sulat pagkatagal-tagal pa. Padala mo sa Amerika, yung sagot, matagal bago mo makuha. Siguro less than something a month or something, I don't know. Pero matagal. Ngayon, kanina, message ko yung mga pinsan ko, mga kamag-anak ko sa Amerika. Kabilis naman sumagot ka ako. Isusubo ko pala yung tinapay ko, sumagot na. Ganun pong ibig ko sabihin. So, kung hindi ka naman kasi kin-observer, I don't think na kin-observer yung mga hindi nag-aaral ng Bible Hindi sila. Kasi pag nag-aaral ka ng Bible, binanggit lahat sa Bible yung one world government, di ba? Ngayon, meron pong Board of Peace. Di ba? You know what? Talagang they are
really pushing through into something like, I don't know why, bakit talagang gustong-gusto nila na isang lugar lang naman talaga ang minimithi ng mga yan na i-involve sa lahat ang Israel. Isang bayan o isang country na mas maliit pa sa Maynila, gustong-gusto ng mga tao sa buong mundo. Hindi ba kayo nagtataka dito? Dahil ito po ay nakahula sa aklat ni Jesus, ang Bible. Okay? So ngayon po, dahil ang gusto ko pong tignan po natin, huwag po tayong matatakot. Dahil talagang nakalagay po sa Bible. Hindi mo mababago ang nakatakda sa Biblia. Tulad ng mga bagay na inevitable, it will all happen. Hindi po ba? So, ngayon po, meron pong mga usapin, nakikita nyo sa social media, nakikita ninyo yung pag-usbong ng parang, alam niyo sa social media, may napansin po ako. One word, isang salita lang, ang gusto kong sabihin, na talagang sa social media ngayon, talagang ito ang nakikita ko, isang salita, hatred. Punong-puno ng hatred ang social media. While nandito tayo sa social media, nandito mga Kristiyano, pero dahil ang mundo, talaga naman po, ang kanilang puso punong-puno ng hatred. Makikita mo sa mga komento, sa mga comments. Di ba? Yung nagsasabi ng totoo tungkol sa Bible, pinapalagay ng mundong mali. Tinutuligsa pa. Ngayon, kung ikaw ay Kristiyano, makikita mo kung sino yung sa Panginoon, kung sino yung sa hindi. Dahil yung mga mali ngayon, yan po ang niyayakap na sistema. Am I condemning? No, hindi po sa ganon. Pero hindi rin po tayo nagko-compromise. As a believer of the Lord, you don't have to compromise your faith. Kung mali-mali, di ba? Hindi mo pwedeng sabihin na, parang, okay lang, for the sake of those. Bakit? Bakit pa? Nagpapabango ka ng pangalan mo para sa mga unbeliever? I really don't think so. Tell them the truth about Jesus, His love, His grace. Dahil yung grace lang po niya talaga ang makakapagpabago sa mga tao. Hindi mo sila i-condemn. Wala kang karapatan. Dahil ang sabi ng Bible, ang Diyos ang may karapatan sa kanila. Kaya lang, if we evangelize, do it the right way. Paano ba mag-evangelize ng the right way? Share the love of Jesus. Okay? Yan po. Kasi ngayon po, sa pagbabago po ng panahon, digital na po lahat. No? Bata pa lang po, mga teenager pa lang po, nandun na yung pride, hatred. Yan, nakikita ko yan sa social media. Kaya ngayon, ang mga tao ngayon, parang nandyan din yung envy, yung inggit. Nangingibabaw din yan. Pag may nakita yung isang gano'n, gagayahin din niya. Hindi ako magpapatalo dito. Yung competition malakas. Ibang-iba na po ang behavior ng mga tao. May nagsabi nga sa akin, because of social media, maraming naging OA. Maraming naging inarte. I agree with you ako. Pinsan ko nagsabi, kuya, dati wala naman ganyan-ganyan, no? Tapos ngayon, ang daming naging inarte. Marami nang maarte ngayon. I agree with you. Ako sa pinsan ko. Totoo yun. Dahil, nakita nila itong platform ng social media is by means for them na magpapansin. Di ba? Marami siya nagpapapansin. Di ba? Magpapapansin para mapag-usapan, lalo yung mga nasa showbiz industry. Makakalataan mo yung kanilang intentions. Hindi na ako magbabanggit. Hindi lang po sa showbiz, kundi maging kasi ng tao. Makikita mo kung sino talaga yung, sabi nga nung isang salita, mga maepal, yung mga papansin, nakikita mo. Pero lahat po lang yan nakahula po sa Bible. Hindi natin sila i-condemn, no? Pero make sure may bahagi mo sa kanila ang Panginoong Hesukristo. Dahil yun ang kailangan nilang marinig para sila ay umalis sa ganyang mga sistema. Lalo na po ngayon, talaga nakikita ko po ngayon, kulang na lang talaga mag-rapture na eh. Alam niyo ba, kung tatanungin niyo ako, kulang na lang mag-rapture na at ma-meet na natin si Jesus. Dahil talagang marami na pong Kristiyano napapagod na, marami ng naintindihan ko po sila. I'm one of those na dito sa mundong ito, maya-maya, iba-iba basta, no? Pero alam natin, sabi ni Jesus, He will never leave us nor forsake us. Ka-good vibes na po ba kayo? Kung hindi pa, I suggest, subscribe na po kayo. Share the love of Jesus, share His grace, share His love. God bless everyone.